Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. And today po, andito tayo ulit sa ating mini podcast. And for everyone who's watching, if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, you can use your phone to scan yung QR code for you to be updated to our daily podcast. Today, pag-uusapan natin interview po, and this is in connection with the threat that was made by VP Sara Duterte to our president and the first family, and also yung detalye ng kanyang interview with Ted Filon at bibigyan natin ng reaksyon patungkol po dito sa di umano'y parang nakausap na. So hindi naman nila kino-confirm na there is an assassin, pero there were parang talks na nakita nila that there were some sort of transaction for that reason. Pag-usapan muna natin 'yan, and also dito sa pag-uusapan natin kasi ito'y kapanapanabik. Sa ating podcast ngayon, isang delikadong tanong ang dapat nating harapin before we start. Yung bang narinig natin from President Sara Duterte when he threatened the President of the Philippines, ito labang ba ay isang political tension o may mas madilim na pupuwedeng mangyari sa ating Pangulo? Yung mga naibunyag at sinabi si NBI Director Matibag na maaring yumanig sa pagdinig sa ating Vice President impeachment proceeding, maaring magbukas ng isip ng karamihan ng tao. Tutunghayan po natin today yung mga nasabi niya po dito sa interview na to at bibigyan po natin ng reaction. So everyone, join me and sabi nga, sit back and relax. So if you have any comments, suggestions, you can put it down on the comment section below. Ayon po kay Attorney Matibag, the NBI Director, kinumpirma po nila that there is a serious threat in line dito sa pahayag na ginawa ni VP Sara Duterte against the President and the First Family. Aniya, napatunayan po din ng NBI forensically that first, the video is correct, and second, there are multiple attempts that they've noticed and they see online and offline threats towards our president, President Bongbong Marcos. Bakit sabi ko nga why I am so into this subject? When you threat the president or even the vice president for their safety, that is for me a red line. And even NBI director was saying, when you attempt or when you safety issues for any sitting officials, that is when the government must step in and must draw a line. Kasi kapag pinapangarap mo na may mangyaring hindi maganda sa isang tao, especially sa politiko na hindi mo um, kaparehas ng political views or may issue kang personal sa kanya, mali po yun. There are a lot of people out there na iba po ang pag-iisip, na may sira sa pag-iisip, na may criminal mind, that they'll take it seriously. Din ni attorney dito, ang target umano ah, ng threat na ito na kanilang nasiyasat at yung mga nakita nilang live threat ay tuma-target po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya po. And the second, the Vice President, the second powerful official in the land, even if tight na yung security, the best people ever na mag-secure sa kanila for their safety. Dahil polarized na ang politika sa Pilipinas o sa bansa natin, the more you put flames or the more you put gas on flames, the more you get reaction to people. And the more people react on this, the more risk that this attempt, that these people, eto mga influencers na to on social media or yung mga improper, unethical post that conveys inciting harm to somebody, even politicians, and I would say even what Vice President Duterte did on that video, you are putting gas on a fire na maaring magamit ito by people that has the same thinking like the person talking. Especially, alam naman natin VP Sara is influential sa maraming tao.
'di ba? Either you're pro Sara or anti Sara. At the end of the day, that is wrong for you to threat. And sabi niya pa, no joke. Banggit din si director that uh, there was a talk about assassin or assassination. Ito daw po ay nagdulot po ng isang matinding alarma sa mga ahensya po ng gobyerno. Bakit? When VP Sara said na there is no joke, she already talked to this person or to this group of people to probably assassinate the president. Nagkaroon daw po ng malaking alarm yon sa ahensya ng NBI. And since they investigated this from the first year na lumabas ito sa articles of impeachment up until this year, yung second round, meron na po sila mga nakalap na ebidensya that there is some attempts of making transactions, talking to people to incite those violent attempts towards the safety of the president. And this is coming from the NBI director. At sabi niya dito, hindi ito isang ordinaryong banta dahil pinuno ng bansa ang target. That's true because he's the president. Itinuturing ito na issue na pambansang seguridad. Okay, tandaan po natin, just try to think about like bakit naging national security threat as per NBI director. I think the reason why is this. Kung nagkaroon ng lapses sa security, I hope not. May mangyaring hindi maganda sa presidente safety-wise. Ang magiging projection po nito, lahat ng kaaway ng ikalawang pangulo, there is a high threat, there is a high possibility that whoever, threat our president or the vice president, there is a high possibility that they will do everything to do yung ganong bagay, yung karumal-dumal na bagay against our president or the vice president. I'm talking both pero as I said, yung sinabi ni vice president, tinututulan ko yon. Pero I'm also saying na meron ding mga credible threat and I believe this kasi when you become a public official and you're the second in power, I believe that even the vice president Sara Duterte have also credible safety threat, the same as the president. So I think na kapag nagkaroon ng lapses sa security at wag naman po sana may mangyaring di maganda sa presidente, magkakaroon talaga ng parang sabihin natin na mga tao na yon that can actually do those kind of act eh mangyari. And then mag-succeed. What will it reflect to other people na may ganun ding intensyon, 'di ba? Yun yung kailangan natin tignan. Sabi niya din dito, patuloy daw sa ngayon ang ngunit sa threat na di umano'y nasabi ni VP Sara, wala pa silang tiyak na suspect. Siya na rin ng gobyerno ang kanilang kinausap at um, ah, kinausap at nagplano na rin sila, nagsimula na sila magplano, ah, kung papaano daw po sisimulang suyurin yung mga content creator or yung mga nagpo-post or nagpapakalat ng mga fake news sa authority using cybersecurity agencies. Kasi tandaan nyo, hindi lang po sa video o sa mga napapanood lang po pwede po tayo maka-impluwensya ng pag-iisip ng tao kahit sa mga encrypted messages sa social media. Kahit yung mga simple tagline, mga video or mga post words, it can be attributed to you inciting harm to another person, which is also another way that some people do, especially kapag malaki na yung influence nila sa maraming tao. Sabi dito, pati ang mga online threats, tulad nga ng sinabi natin kanina, ay tinitignan na din ng NBI bilang isang posibleng tunay na signal. Tandaan po natin na you don't need social media, you don't need vloggers. Sometimes yung mga encrypted messages, social media platforms, gaming platforms, 'di ba? Minsan ginagamit na rin 'yon to plot a plan, especially kung hindi 'yon ikagaganda or sa ganito sitwasyon, it's about safety of another person. Ginagamit na rin yon isang credible evidence. Tandaan po na
tulad nung sinasabi ko paulit-ulit, importante tayo ay unified opinion about this. We can agree to disagree about opinions. Pero wala po sa four corners of any social media platforms for you to cite, for you to start any or mag-create ng threat or any harm to any political figures, even if it is President Bongbong Marcos or even if it's Vice President Sara Duterte. The end of the day, let's agree to disagree. Let's argue about issues but not threatening anyone's life. Kaya yung sinabi ko kay VP Sara, di ba, mabigat po iyon para sa akin. Sabi din ni Director Matibag dito, there is a chilling effect kung saan ang napapansin po niya dito sa social media or even sa live ng Malacanang kapag ka po may mga video RTVM na nandoon si President Bongbong Marcos or live ni Attorney Claire, there are, as he said, some observable comments ng mga tao. And one na sinabi ni Director Matibag, President Bongbong Marcos na parang I think nasa isang probinsya nagbibigay ng pagkain or tas meron pong naglagay doon ng comment na parang mamatay na, sana mawala na siya sa mundong ito. Napaka-subtle, napaka-simple, pero ang paliwanag ni NBI Director dito is that alam natin na polarized na ang politika sa Pilipinas. Simple tweak, simple changes of the narrative against the president na alam po natin marami ding galit sa kanya politically, maaari pong mag-create na, maaari kang sabi nga nila in English, gaslight. Ay, tama, hindi pala gaslight. Maaari ka pang maglagay ng gasolina sa apoy. Kung saan, kung galit na ang isang tao, isang grupo ng tao na alam nating merong access sa baril, sa armas, 'di ba? O puwedeng makapanakit ng another person, eh, sa simple comment na 'yun, 'pag nabasa nila 'yun, there's already a push, eh. You're already putting a gas on their emotions. 'Yun ang kailangan nating iwasan. Hi, Mamita Express, Robin Crucena, napanood mo debate ni Attorney Francis? Oo, napanood ko. Actually, mi-mini podcast ko 'yan later. Ayan. At sabi niya din dito opisyal na, ah, may mga opisyal pa umano na nagsasalita sa matitinding pahayag. Alam niyo po, hindi lang po si VP Sara, based kay attorney, hindi lang po si VP Sara ang di umano'y nagpahayag ng threat, whether it's direct or indirect na government official against President Bongbong Marcos. Eh, nakakatakot ito kasi nagiging trend na siya. Alam niyo guys, what I notice is this: since we started the Duterte administration, na threat, pamamahiya, pambabastos, ninirang po, paglalahad ng mga mura, babato ng mga walang mga fake news, I noticed there was a big jump of people doing it on social media. Dumating yung Duterte administration at napansin ko nagiging normal, 'di ba? Wala na nagfa-fact check, wala nang kumo-correct sa mga maling balita. Lagi na lang kung ano yung nagte-trend, kahit ito'y wala namang factual evidence, okay lang. Sabi, paulit-ulit na nire-reuse ng iba't ibang vlogger at ang masakit dito, sabi nga ni NBI Director, meron na ring mga government official directly and indirectly ginagamit ang kanilang kapangyarihan to mimic what other people are doing in social media. Either some post online, some videos, or even in other social media platform like yung mga podcast kapag ka naaano sila, nai-interview sila. Sige, we disagree to each other. O, sige, galit tayong lahat kay President Bongbong Marcos. To a certain degree, we can disagree pagkilos sa mali pala, sa flood control issue. We can also disagree, okay, na marami siyang sinabi last year na hindi naman natupad, and we can also disagree na hindi siya yung perfect na presidente. But one thing for sure, I will not agree in any circumstance, in any way, shape, or form. Pag sinabi mo na mamatay ang Pangulo, maaksidente ang Pangulo, or any of some sort same as those statements. Kasi at the end of the day, we're only talking about policies. We're not talking about the person.
Tandaan niyo po, si Bongbong Marcos, inelect yan ng majority of Filipino people. Siya po ay nagre-represent ng opisina ng presidente, hindi po siya private citizen. So in short, whatever he is doing it in the capacity of being a president. Sabi ni Ma'am Vita dito, kasi may tangan sila kaya pangulo kaya binabalik lang namin. Yes, totoo 'yan. At the end of the day, puwede naman tayong mag-disagree sa lahat ng opinyon natin, eh. Puwede mong sagutin lahat ng banat sa ating pangulo. Pero sabi ko nga, 'pag dumating sa punto that you are threatening the life of the president, that's it. That's the end of it. I personally will cancel you and call you out in this channel. 'Yun lang naman 'yun, eh. Kasi that's unfair. Gano'n na lang ba natin pinapatay ang tamang diskusyon sa social media? Kailangan ba kapagka meron tayong kadebate or ah, um, kasalungat ng opinyon or idea sa politika, ang huli or una mong sasabihin is mawala ito sa mundong ibabaw? Eh, paano kung mangyari 'yun, 'di ba? That's it. Ibig sabihin bawal bawal 'di ba bawal na makipag-disagree sa'yo, bawal na magkaroon ng ibang opinyon. Kasi ako po, there are multiple times I agree with President Bongbong Marcos with his policy, and there are multiple times I also disagree with his policies. The same goes at Vice President Duterte. There are times that she says something hindi ko nagugustuhan, and there are multiple times na something na 'pag narinig ko galing sa kanya nagugustuhan ko, 'di ba? Pero it doesn't mean that I'll attack the person. I'll attack her as, nung nagsalita si Caramel Madriaga, and guys, let's be clear, okay? Let's be clear about this. Caramel Madriaga is up until now 50-50 pagdating sa mga statement at evidence na inilabas niya sa kamara dito sa Committee on Justice. Why? Kasi po ito po tayo ko kay Caramel. Wala pa pong verification at hindi pa po nabe-verify lahat ng mga sinabi niya sa affidavit niya up until anong sabi ko, lumabas yung mga cellphone na nasa, I think PNP or RTC court para ilabas ito para mag-corroborate dun sa sinasabi niya. Pero I'm always telling this to everyone. There is no point for me, and this is my opinion, to believe on him unless it is proven. And also, there is a lot of questions meant ni Caramil. Pero what I'm saying is this, nung nagsalita si Caramil ng mga salita against VP Sara, yung connection niya kay VP Sara, um, no, meron doong punto po when I remember this, correct me if I'm wrong guys, there was this one instance na parang sinabi niya, Bongbong Marcos by 2025 plot, may conspiracy plot na either tatanggalin siya by mass resignation by parang parang civil outburst ng tao na pabagsakin siya, or 'pag hindi daw magawa iyon is to assassinate him, lasunin siya or whatsoever. Yung mga ganong statement, I think parang I get the point ni Caramil doon. Kaya nung sinabi ito ni, Matibag ng NBI, parang naisip ko siguro dun din nila nakuha yung punto na yun na maaaring merong plot of conspiracy. Tandaan po natin, when you're trying to conspire to the highest and most powerful person in the land, siyempre hindi lang ikaw ang gagawa ng plano na yun. This will be a big plan. Ang tanong lang diyan, ang kinakatakot ko lang, if this is true, yung sinabi ni Caramel, sabi ko nga, if this is true, how will they execute the plan? Sino ang gagawa? And pangatlo, ano mabe-benefit ni VP Sara dito? Kasi ang tingin ko diyan, this is a loose situation, eh, kay VP Sara. Knowing that a lot of people now is angry with her of what she is acting since na kumalas na siya sa Uniteam at yung mga sinasabi niya in public. Ang kinakatakot ko diyan is, what if mangyari ito, tapos maging presidente si vice president. Tapos after a while mapag-alaman natin na yung nag-conspire, yung mastermind ng quote and quote na sinabi ni Caramil na, ah, papatayin di umano or assassination plot kay PBBM, close sa pangulo or may connection sa mga Duterte. So I think if this is just a theory, this is a big
conspiracy of people, a network of people within the circle of President Bongbong Marcos na maaaring may galit sa kanya or close to the Duterte if this is true. Okay? Then, Director, hindi pa ito maaaring kasuhan kung walang actual na krimen. True. At the end, kay Caramil, allegations pa lang yon until it is proven at merong mabigat na ebidensya. Coordinate na rin ang NBI sa Presidential Security Group. Importante pong maintindihan natin na ang isang naihalal, elected president ng ating Pilipinas, meron po siyang Presidential Security Group. Ano po ang trabaho ng PSG? Simple lang po, to take care of the safety of the president and also yung iba pa po nilang protectee. Either, I think, I'm not mistaken, the vice president, the families of the president, the vice president, di ba, cabinet secretary. Kumbaga yung mga tinatawag na high value target, lalo na sa mga galit sa gobyerno. Yun ang pinaka parang trabaho nila. And I think that's the reason why nagawa ang PSG. Before we end, if you like this video, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube video. If you have your phone, please scan the QR code para po lagi kayong updated sa ating mga daily posting. And thank you po. This is just a mini podcast. I know that a lot of people hindi alam kung minsan naglalay po ako because of my schedule right now. Nag-iiba lang po yung araw at saka yung format ng aking podcast day. Pero thank you po sa mga nanonood pa rin po at sumusuporta. Okay, ngayon, investigasyon ng NBI at sabi nga nila, they will follow where the evidence will lead them. Kasi as of this moment, almost 1 year na ata sila nag-iimbestiga about dito sa credible threat against the safety of the president and even the safety of the vice president. Up until now, they don't have yet a credible evidence that will pinpoint that there is an actual crime being committed. Sa panahon na 'to, ang salita ay maaaring magdulot ng totoong panganib. Isang tanong ang mentukan, ang katotohanan magmula po sa umpisa na narinig natin ang threat of the Vice President to the President and the First Family up to social media posting at yung mga credible threat from comments made by certain people, even if it's government official, at yung comments naman na ginagawa ng iba nating mga citizens sa live ng ating gobyerno. Okay? So, I'll update you with that at sa akin po kasi importante ito with threats sa buhay ng kahit sino, importante yung pinag-uusap yan. To everyone, again, thank you po and God first. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview, and I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.